Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan ng katatakutan. Ako si Baltasar, ang inyong gabay sa mga nakakakilabot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa aking channel. Kung gusto ninyong maramdaman ang kilabot at sindak sa bawat pag-upload kong bagong kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Sumali na rin kayo sa ating lumalaking komunidad ng mga mahihilig sa nakakatakot na kwento at siguraduhing naka-on ang notification bell para lagi kayong updated. Handa na ba kayong muling manindig ang balahibo? Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwentong hindi pangkaraniwan, isang Paskong puno ng lagim sa Pasko ng Lagim. Sa isang kwarto na puno ng kalat at alaala ng nakaraang gabi, si Ricardo ay magigising sa isang araw na dapat sana'y espesyal, ang Pasko. Ngunit sa halip na kagalakan, ang mga dekorasyong parol at belen ay tila magasaksi sa isang malagim na pangyayari. Ano ang kahihinatnan ng Paskong ito at bakit tila nanginginig ang sulat kamay ni Liza sa tala na kanyang iniwan? Samahan ninyo ako at ating alamin ang mga misteryosong pangyayari sa kanilang tahanan at ang nakakagimbal na katotohanang magbubunyag ng isang hindi inaasahang kahihinatnan. Huwag bibitaw dahil ang kwentong ito ay tatawid sa inyong mga inaasahan. Sa madilim na silid, ang alarm clock ay tumutunog ng malakas at nakakairitang tunog na parang hudyat ng isang masamang pangitain. Ang kwarto ay puno ng kalat ng nakaraang gabi, mga bote ng alak at basyong baso na nagkalat sa sahig, tila mga saksi sa kanyang mga pagkakamali. Dahan-dahang bumangon si Ricardo, ang kanyang mukha'y bakas, ang pagsisisi at pagod, habang ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa mga pangyayari ng nakaraang gabi. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat galaw ay tila may kasamang pasanin ng kanyang konsensya. Sa pagtingin ni Ricardo sa kalendaryo, napagtanto niyang espesyal nga pala ang araw na iyon, Pasko. Ang mga dekorasyong parol at belen sa kanilang sala ay tila nanunumbat sa kanyang pagkalimot. Ang kulay ng Pasko na dapat sana'y nagbibigay saya, ngayon ay tila nagdudulot ng sakit sa kanyang puso. Ang kanyang asawa na si Liza ay nag-iwan ng tala sa ref na may paalala tungkol sa espesyal na gabi ng Pasko. Ang sulat kamay ni Liza ay tila nanginginig na para bang may di maipaliwanag na pangamba. Ang simpleng mga salita ay nagpaparamdam ng bigat na hindi niya maunawaan. Sa pagbukas ng kurtina, sumilay ang liwanag ng araw sa kanilang kama na walang bakas ni Liza. Ang malamig na hangin mula sa bintana ay nagbigay ng kakaibang lamig sa paligid na lalong nagpapakaba kay Ricardo. Ano na kaya ang nangyari? Si Ricardo, na may halong pagkabahala at pagmamadali, ay tumungo sa kwarto ni Leo. Ang mga laruan ni Leo ay nakakalat sa sahig, ngunit walang senyales ng paghahanda para sa Pasko. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib, takot sa maaari niyang matuklasan. Sa pagpasok ni Ricardo sa kwarto ni Leo, napansin niyang mahimbing ang tulog ng bata, nakabalot sa kumot na may disenyo ng mga superhero, isang payapang tanawin sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat hininga ni Leo ay tila musika sa kanyang mga tenga, isang tanda ng kaligtasan at kainosentehan. Ngunit ang katahimikan ay hindi magtatagal. Sa paglingon ni Ricardo, isang malamig na simoy ng hangin ang nagdala ng isang pahiwatig ng mga nakakakilabot na pangyayaring naghihintay sa kanilang pamilya. Ano kaya ang magiging kapalaran nila sa espesyal na araw na ito ng Pasko?
Sa paghinga ni Ricardo ng maluwag, bumalik siya sa kusina at nakita si Liza na nakaupo sa hapagkainan. Ang mukha'y puno ng pag-aalala at pagkapagod. Ang tasa ng kape sa kanyang harapan ay nag-uusok pa rin, tanda ng bagong timpla. Ang singaw mula dito ay tila sumasabay sa bawat paghinga ni Liza na nagpapahiwatig ng kanyang paghihintay sa buong magdamag. Si Liza na tila nagdaan sa isang mahabang gabi ng paghihintay ay hindi nagsasalita habang pinagmamasdan ang mga paskil ng maligayang Pasko na nakadikit sa dingding ng kusina. Ang mga dekorasyong pula at berde ay hindi sapat upang itago ang lungkot sa kanyang mga mata na tila may tinatagong kwento ng pangungulila at pag-aalala. Si Ricardo, na may halong pag-aalala at pagsisisi, ay lumapit kay Liza at hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng palad ni Liza ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalala. "Liza, pasensya na," mahina niyang bulong. Ang bawat salita'y may bigat ng kanyang pagkakamali. Subalit ang pagkakataong iyon ng katahimikan ay hindi magtatagal. Nang batiin ni Ricardo si Liza ng maligayang Pasko, ang katahimikan ay nagmistulang isang pader sa pagitan nila. Ang mga mata ni Liza ay tila naglalaman ng hindi maipaliwanag na bigat, isang emosyon na hindi kayang balewalain. Si Ricardo, na may pag-amin sa kanyang mga labi, ay humingi ng paumanhin kay Liza. Ang mga salitang patawad ay lumabas na may kasamang pangako na hindi na muling magpapabaya. "Hindi na mauulit, Liza. Promise," sambit niya. Ang boses ay nanginginig sa kanyang pagmamakaawa. Sa halip na kapatawaran, isang malakas na boses ni Liza ang sumagot, puno ng hinanakit at galit. "Puro ka na lang pangako, Ricardo. Pero kailan mo ba talaga tutuparin ang mga yan?" Singhal niya. Ang bawat salita'y tila isang latay sa puso ni Ricardo. Ang mga salitang kapabayaan at kawalan ng pananagutan ay nag-echo sa buong bahay. Si Liza, sa kanyang pagtayo, ay tila isang estatwa ng pagkabigo. Ano pa ba ang silbi ng mga pangakong hindi naman natutupad? Dagdag niya, ang kanyang boses ay nagpapakita ng sakit na kanyang dinadala. Ang pagtatalo ay nagpatuloy at ang mga salitang nagpalipad-lipad ay tila kumakapit sa mga pader na puno ng mga larawan ng pamilya, mga larawan ng masasayang alaala na ngayon ay nababalot ng tensyon. Ang bawat sigaw at bawat sagot ay sumasalamin sa mga larawang iyon, na tila nagiging saksi sa pagkakawatak-watak ng isang pamilyang dapat sana'y nagdiriwang ng Pasko. Habang lumalalim ang sugat na dulot ng kanilang pagtatalo, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbabadya sa kanilang tahanan. Isang pangyayaring magpapabago sa kanilang Pasko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang serye ng malilikot na yapak ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Si Leo, may kislap sa mga mata at ngiti sa labi, ay bumaba na parang anghel ng Pasko, walang kamalay-malay sa tensyon na bumabalot sa sala. Ang kanyang sigla ay parang isang liwanag na nagtangkang magpaliwanag sa madilim na umaga. Si Ricardo, na nagpipilit iwaksi ang bigat ng kanilang away, ay pinilit na muling magbigay ng saya sa umaga. "Anak, tingnan mo ang mga regalo mo," sabi niya habang iniabot ang makukulay na pakete kay Leo. Isa-isa, binuksan ni Leo ang mga ito, at ang bawat punit ng papel ay tila nagpapalaya rin sa mga ngiti na kanina pa nakakulong sa labi ni Ricardo. Ngunit kahit ang tawanan ni Leo at ang kalansing ng mga bagong laruan
ay hindi sapat upang tuluyang mapawi ang kakaibang kaba na bumabalot kay Ricardo. Hindi mawaglit sa kanyang isipan ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang barangay. Mga kwentong bumabala sa mga hindi sumusunod sa mga tradisyon. Ang bawat bulong ay tila isang paalala na may mga bagay na hindi dapat binabaliwala, lalo na sa panahon ng Pasko. Habang abala si Leo sa paglalaro ng kanyang mga bagong regalo, si Ricardo ay natigilan ng mapansin ang isang bagay na kakaiba sa ilalim ng Christmas tree. Ang karot na dapat sanay para sa tradisyonal na ritual ay plastic pala. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng Disyembre, kundi sa takot na baka may masamang kapalaran na naghihintay sa kanila dahil sa kapabayaan. Biglang isang malalim at nakakatakot na boses ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng Christmas tree. Ang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, nagdudulot ng matinding takot at pagkabalisa. Tila bawat salita ay isang hudyat ng kapahamakan. Ang pamilya ay nagtipon sa paligid ng puno. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa isang anino na unti-unting lumalabas mula sa kadiliman. Ang kanilang Pasko na dapat sana'y puno ng ligaya ay nagbadya ng isang hindi inaasahang kahihinatnan. Ang anino ay lumalapit at ang bawat hakbang nito ay nagpapabigat sa hangin. Ano ang kahihinatnan ng pamilyang ito na nagkulang sa pagtupad ng isang mahalagang tradisyon? Ang kanilang tadhana ay nakasabit sa isang manipis na sinulid ng mga desisyon at pagkakataon. Mga kaibigan, sa bawat Pasko may aral na dapat matutunan. Ang kapabayaan ay may kapalit na kabayaran. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso. I-on ang notification bell at maging bahagi ng ating komunidad ng mga tagapagmahal sa katatakutan. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat. Baka ang susunod na kwento ay tungkol sa iyo. Kita-kits sa susunod na upload kung saan muling mananakot ang ating mga kwento. Paalam!